Hindi ko ibig sabihin na gawin nyo rin itong aking naranasan habang inaaral namin ang mabuting balita patungkol sa buhay ni Pablo. Dumating sa time nung habang inaaral namin ito, muling nangusap ang Diyos sa aking puso at nais kong bigyan ng papuri at parangal ang Diyos sapagkat tunay na siya ay mabuti. Nais ko po siyang bigyan ng kagalakan sapagkat totoo na ang Diyos ay matapat. Na mapagbulay-bulayan ko ang salita ng Panginoon, naitanong ko sa Diyos, parang nakakahiya. Hindi ko sinasabi sa inyo na gawin nyo rin ito. Pero that time, dumating ito sa buhay ko, sabi ko, Panginoon, tama ba na nagiging patotoo ang buhay ko sa iyo? Tama ba na nagiging patotoo ang buhay ko sa harap ng mga tao? At tama po ba na maging isang patotoo ang buhay ko sa aking sarili para maparangalan ka? Sa buhay ni Paul, ang daming naganap sa kanyang buhay. Kaya nung ako po nananalangin sa Panginoon, sabi ko, Lord, sana bigyan niyo po muli ako ng pagkakataon na mga oras at panahon na makapanalangin muli ako sa iyong paanan at makani kita lagi. Sapagkat totoo ang pangako ng Diyos, siya ay matapat at kailanman hindi nagbabago. Lumipas ang 2 taon sa buhay ng pinag-aaralan natin sa buhay ni Paul, nawala na ang iba, subalit ang mga taong nagbabanta sa kanyang buhay ay naroroon pa rin. Bakit? Dahil ang misyon ng Diyos ay nais na may sakatuparan sa panahon ni Paul at maging sa panahon po natin. Tayo po'y saglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan at kabutihan sapagkat patuloy mong pinamamalas sa aming mga buhay sa panahon ngayon ang katotohanan mula sa iyong mabuting balita sa buhay at sa katauhan ng iyong lingkod na ipinapakita sa amin ngayon bilang mga Kristiyanong nakakilala kay Kristo, papaano magpapatuloy ang buhay namin na maging isang patotoo, una sa harapan ninyo, pangalawa sa mga tao, at higit sa aming sarili. Nawa sa lahat ng mga bagay na ito, ang mapapuri at maparangalan ay tanging kayo lamang. Sapagkat makikita namin mula sa banal na kasulatan ang katotohanan na ikaw ang Diyos ng punong-puno ng pagmamahal at nagmamahal sa mga taong patuloy na nagtitiwala at umaasa sa iyo. Purihin ka, O Diyos, at ikaw ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Maitaas ka at patuloy na marinig ang katotohanan mula sa mabuting balita. At nawa, O Diyos, dalangin namin, patuloy na ang pagkilos na banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at sa bawat tahanan at sa bawat mananampalataya saan mang dako naroroon, ang galaw at kapangyarihan ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng iyong salita ay patuloy na makakilos sa puso ng bawat isa. Kahabagan mo po kami't patawarin, Ama, sa mga bagay na nagawa naming kamalian sa iyo, naway matutunan namin ang patuloy na magpakumbaba sa iyo at magpasalamat at magpuri at magbalik ng papurit, pasama at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin at iling sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mula nasa aklat na po tayo ng Gawa, second to the last ng Mission Hearted, no? Ito na yung pangalawang huli at sa Sunday po yung huling paglalakbay para sa mabuting balitang buhay at patotoo ni Pablo. Amen po ba? So, nababasa niyo po ba ang Book of Acts? Sino yung nagbabasa sa bahay? Panalangin namin, nawa muli niyong pong
bisitahin ang mabuting balita sa aklat ng mga gawa. Dahil mas makikita po ninyo ang kahalagahan ng buhay ng isang Kristiyano. Mas makikita po natin ang buhay ng isang nakakilala kay Kristo. Lalo tigit sa panahonan natin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi tayo ikinulong sa isang kalalagayan para magpatotoo sa Diyos. Di tulad ni Paul. Amen? Si Paul kinulong, pinarusahan, nawala na yung mga unang gobernador na naglitis sa kanya, nakarang pinag-aralan natin, si Felix. Wala na rin yung mga high priest, siguro mga nangamatay na. Pero may mga nabubuhay pa rin sa Jerusalem, na galit kay Paul sa isang kalalagayan lamang na hindi nila gusto ang mabuting balita ng Diyos. Kaya bilang isang mananampalataya ng Panginoon, nawa maipakita natin sa Diyos, sa tao, at sa sarili natin na tayo ay Kristiyanong patuloy na magpapatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Buksan natin ang banal na kasulatan mula sa Book of Acts at patuloy po nating hilingin sa Diyos ang kanyang banal na pagsama upang mas lalo nating maunawaan ang mabuting balita ng Diyos. Nakita na po natin. Ang title ng ating pag-uusapan ngayon, magpapatuloy, hindi sasabay sa daloy. So parang personal na pangungusap ng Diyos sa iyo at sa akin ang mga bagay na ito. Si Paul, isang instrumento ng Panginoon, papaano niya patuloy na pinangahawakan ang mabuting balita. Mula nung matapos ang kanyang paglilitis kay Felix, ikinulong siya sa Caesarea, no? Dahil hindi nagtagumpay ang mga lawyer ng mga high priest, mga Jewish council, yung mga Sadducees, hindi nagtagumpay sa kanilang balak. Kaya si Paul ay nakulong sa Caesarea ng 2 taon. At sa kanya pagkakakulong, muli may pumalit kay Felix. Isang governor din ito, isang judge din to, na kung saan siya mismo ay binigyan din ng pagkakataon at hinarang ng mga Jewish council sa Jerusalem dahil that time na si, ano ang pangalan ng ating bagong governor ngayon? Sino po ang makapagsasabing sa bagong council natin, governor, at whom nahaharapin ni Paul sa muling paglilitis? Sino po? Iyon. Si Pectus ba? Si Pectus, hindi po, di ba? Kasi, no, akala natin ang mga maglilitis lang ay mga bagay na kung saan ay inaalala lang. Pero dito, makikita natin, 3 araw pa lang, si Festus ay napunta ng Jerusalem. Alam niyo po ba, kung babasahin niyo yung, kasi mahaba po itong ating pag-aan, 2 chapter, baka abutin tayo ng, kayo na nga, sabi nung SR natin, wala kayo sa energy dahil talagang ito yung oras na talagang aantukin ka, di ba? Buti na lang mahuhusay ang nilalagay ng Diyos para sa mga SR. No, nagigising yung diwa, di ba? Kaya dito sa pagkakataong ito, 2 chapter po ito, chapter 25 and chapter 26. So, ikikwento ko po sa inyo yung chapter 25. Amen. At sa chapter 26 po tayo, mas nakita natin kung ano ang tunay na mensahe ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kasi ang babasahin natin, ito'y kwento sa kapanahunan ni Paul. 3 araw si Festus pumunta sa Jerusalem at pagdating sa Jerusalem, hinarang agad siya ng mga Jewish council. At isa ang pakay, yung nakakulong sa Caesarea. Sabi nga bigyan mo kami ng pagkakataon na si Paul ay dalhin mo muli dito sa Jerusalem para dito sa litisin. Pero iba ang pananaw ng mga Jewish council
o ng mga Sadducees sa buhay ni Paul. Ang plano, kapag pinayagan, inaprobahan ni Festus ang kahilingan ng mga Jewish council na to, ng mga Hudyo na to, tatambangan si Paul at gusto nilang patayin. Ba? Sa inyo, may nagbanta na ba? Napatayin? Minsan, ang pagbabanta sa buhay natin, yung pananampalataya natin. Binabantaan ng kaaway. Alam niyo yun? Ilang taon na tayong Kristiyano, minsan yung pananampalataya natin gustong laging binabantaan ng Diablo para tayo lumayo sa Diyos. Kaya maraming tao ngayon, mga mananampalataya, di natin alam, Diyos lang ang nakababatid sa kanilang kalagayan. Kaya pagdating niya doon, ang sabi ni Festus, sige, dahil pupunta ako doon, mag-i-stay muna ako sa Jerusalem, pagpunta ko doon, magsama kayo ng mga tao na umaakusa kay Paul. At sa kwento, sa chapter 5, at sa chapter 25, nagpunta si Paul, si Festus sa Jerusalem, sa Caesarea, tapos kasama niya na yung mga Jewish council, mga Sadducees, at iba pang mga kasapi para paslangin si Paul. At pagdating sa lugar na yon, dahil si Paul ay inaalagaan sa isang Roman country o sa isang lugar na kung saan dahil sa Roman citizen, inaalagaan siya, pinangangalagaan mabuti ang kanyang buhay at hindi siya pwedeng galawin ng kahit sino hanggat nasa loob siya at nasasakop siya ng Roman Empire. Kaya si Paul ay nanatili sa loob ng kulungan sa loob ng 2 taon. At pagdating Festus sa Caesarea kasama ang Jewish council, walang makita rin katibayan si Festus kung bakit nais patayin ng mga taong ito ang buhay ni Paul. Walang malinaw, walang dala. Di tulad nung nakaraang kay Felix, may lawyer. Ngayon wala nang lawyer. Siguro hindi nabayaran. Kaya wala nang lawyer na kasama yung mga Jewish council. Paulit-ulit lang sinasabi na itong taong ito, dapat mamatay ito sa itong mga bagay na pinaparatang sa kanya. Pero ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang pangako. Amen. Hindi pwedeng gawin ng tao yung kalooban ng Diyos. At isa sa nakatutuwa sa buhay ni Festus, kung nabasa niyo po, ay binigyan niya ng paunlak si Pablo na magsalita para harapin at ikwento yung mga bagay patungkol sa pag-aakusa sa kanya ng mga taong ito. At makikita natin dyan talagang sa loob ng 2 taon na pagkabilanggo ni Pablo, dahil sinabi nga ni Festus, siya ay pumunta sa Jerusalem, pagkagaling niya ng Caesarea, at present agad ng mga Jewish council na to, leaders, yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Kaya si Festus ay bilang isang hurado o isang judge, dapat magkaroon siya ng talagang matibay na pagsusuri doon sa nililitis. Hindi pwedeng aayunan niya lang yung mga bagay na naririnig niya. Hindi pwedeng aayunan niya lamang yung kanyang gustong ayunan at yung hindi niya aayunan ay hindi niya ay isasakdal niya. Kaya sa unang punto ng ating pinag-aaralan patungkol sa magpapatuloy, hindi sasabay sa daloy, ang sabing gano'n magpapatuloy bilang witness sa katotohanan. Kaya mula sa chapter 25 verse 1 hanggang 12, makikita natin yan ang katuroang handang litisin dahil sa katwiran. Isa ito sa mga bagay na ipinapakita sa atin ngayon bilang mga mananampalataya ng Diyos kung paano tayo patuloy na mabubuhay doon sa nais ng Diyos. Alam natin si Paul, isa sa pagpapala ng Diyos sa panahon nila at hanggang sa panahon natin for the glory of God dahil naging instrumento siya ng Diyos para ipakita yung tunay na pagtayo doon sa mga bagay na nais ng Diyos bilang nakakilala kay Kristo. Kaya handa siyang litisin dahil sa katwiran. So si Festus, isa sa naging instrumento rin ng Diyos, papaano niya i-handle ang tunay na pag-akusa sa isang tao. Sabi sa kanila ni Festus, nakakulong si Paul.
sa Serea at malapit akong pumunta doon. Pasamahin niyo sa akin sa Serea ang mga leaders ninyo at doon ninyo sa ereklamo kung may ginawa siyang masama. Sa Book of Acts 25 verse 4. So makikita natin dyan. Kasi si Festus nag-stay ng 8 hanggang 10 araw matapos siya pumunta sa Serea. Dahil siya ang pumalit bilang gobernador na ginagampanan ni Felix noong time na yon. Nakakalungkot, nagtapos ang kwento ni Felix sa isang naway na nasundan sana na magandang sitwasyon ng kanyang puso. Pero dahil nang ibinabahagi ng mabuting balita sa kanya, hindi niya ito binigyan ng halaga. At maraming mananampalataya ngayon o tao, kapag ibinabahagi mo ang mabuting balita, kahit nasa loob ng tahanan, hindi rin binibigyan ng halaga ang mabuting balita ng Diyos. Kaya pagkagaling ni Festus sa Jerusalem at pagdating niya sa Caesarea, talagang naupo agad siya at pinatawag si Paul. At pagdating ni Paul, parang artista si Paul. Pagdating doon sa bulwag sa harap ni Festus, nagpalibot agad yung mga Jewish council, mga leaders. Talagang siguro mga kamay nakaturo agad sa kanya, no? Patayin siya, parang kay Jesus Christ, di ba? Hindi pa naaakusahan ng Panginoon. Nasa kalsada pa lang, sinasabihan na ng maraming tao, mamatay siya, patayin siya, ipako sa krus. O si Paul, ito rin ang experience niya. Tanong mo nga sa katabi mo, gusto mo rin bang maranasan yan? No? Yung akusahan ka, siguro marami nang aayaw. No? Yung aakusahan ka bilang isang Kristiyano, naranasan niyo na po ba yon? Yung maakusahan ka bilang isang Kristiyano sa isang bagay na nagawa mong kamalian, amen? Tapos tingin sa'yo parang, alam nyo na, tanging ang Diyos lang ang nakababatid. Kaya sa verse 8 ng chapter 25, pinagtanggol ni Paul ang sarili at sinabi niya, walang ginawang masama laban sa law ng mga Jews, laban sa templo o kahit laban sa emperor. Ito ang sinasabi ni Paul sa verse 8. Wala siyang kasalanan. Kasi ang nakita lang ng mga tao nung siya ay pumasok sa templo ay yung mga bagay na ginagawa ni Paul pero hindi nila rin nauunawaan. Kaya sa pagharap ni Paul muli sa isang paglilitis sa pamumuno ng isang gobernador na si Festus, makikita natin ang kanyang kabutihan, no, ang kanyang puso na talagang handang litisin dahil sa katotohanan. Di tumatakbo si Paul, no? Ito yung maganda kay Paul, hindi tumatakbo sa laban. Maraming Christian takbo na ng takbo, no? Ayaw na makipaglaban. Pero sa buhay po natin ngayon sa mundong ito, dapat nagpapatuloy tayo dahil mas malakas at matibay ang ating tagapagtanggol, gaya ni Paul. Hindi tumatakbo dahil yung nangako sa kanya ay totoong nangangako din sa atin mula sa Biblia. Amen. Kaya sa pagharap ni Paul, sa mga taong ito at sa harap ni Festus, ipinagtanggol niya at patuloy siyang pinakikinggan ng mga taong ito, papaalo siya nililitis. At isa rin sa makikita natin talaga sa kanyang buhay at sa buhay ni Festus na handang nitisin dahil sa katotohanan. So hindi siya nagpadaig dahil alam ni Paul sa lahat ng kanyang mararanasan, lagi niyang kasama ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya bilang mga mananampalataya, ipagpatuloy natin yung dakilang panawagan ng Diyos sa buhay po natin. Magpapatuloy tayo sa pagiging isang patotoo ng katotohanan sa panahon ngayon. Nakakalungkot dahil may mga taong binawian ng buhay sa mundong ito, pero hindi nakita yung mga bagay na mabuting gawa na kanyang naipakita. At natatak sa isip ng marami yung mga bagay pa na hindi nakakabuti. Kaya nakakalungkot sa buhay ng isang tao kung bawian ng buhay ng Diyos, tapos walang matibay na patotoo para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya sa verse 9, sabi ng Biblia,
Pero gusto ni Festus na magpalakas sa mga Diyos, kaya tinanong niya si Paul, willing ka bang pumunta sa Jerusalem? Bakit po? Kasi ang gusto mangyari ng mga Jewish Council, talagang doon siya ilitisin sa Jerusalem. Pero alam niyo po talaga, ang banal na Espiritu ng Panginoon ang sumasama kay Pablo. At yan din ang banal na Espiritu na sumasama sa iyo ngayon. Ang Espiritu na nagbibigay ng katotohanan, karunungan, ang patuloy na magbibigay sa iyo ng kalakasan upang ipagpatuloy ang pagiging isang patotoo o witness bilang mananampalataya kay Kristo. Kaya ang sagot ni Paul, narito ako ngayon sa emperor, dito sa korte, dito dapat ako litisin, sabi ng Biblia. Wala akong ginawang masama laban sa mga Jewish. Alam ninyo yan. Ngayon, kung may nagawa akong masama, deserve kong mamatay. Yung si Paul, no? Andang mamatay para sa Diyos. At sabi niya, kung talaga may nagawa siyang bagay, at totoong kasalanan ayon sa batas ng pinag-uusapan nila at sa kanilang kultura, sa syudad, ay handa niyang tanggapin yon. Pero ang gusto ni Paul, makarating siya sa emperor at gusto niya doon mapila. Bakit kaya doon niya gusto mapila sa emperor ng Rome? Makikita po natin yan. Kaya sabing gano'n, talagang sobrang nagalit naman siguro. Talagang, bakit pa dadali sa... dito na nga lang, pwede na litisin si Paul eh. Pero talagang hindi pwedeng gawin ng mga tao yung mga bagay kung ano ang nais ng Diyos. Kaya makikita natin kung nababasa nyo po ang Biblia niyan, talagang makikita nyo na talagang lalong ikinagalit ng mga Jews sinabi ni Paul. Talagang biruin nyo po, hinahanap, mas mabigat yung kakaharapin ng isang inaakusahan kapag humarap na sa emperor. Kasi ito na ang pinakahuling judge sa kanyang buhay. Kumbaga, Supreme Court, ahatulan na siya kung talagang mapatunayan, talagang minsan sa Supreme Court, sa totoo lang, minsan may mga bagay, hindi natin alam, ang batas. Diba? Pero dati kasi, ito sa mga elite lang, no? Dati kasi pag kami gusto kang may gawin sa iyo ang ibang tao, lalo't yung mga batawag nito, isang nanunungkulan sa isang community. Nauso kasi nung araw yung pre-map. Alam niyo yun? Yung sa mga naninirahan ng mga maliliit, kapag ka nakusunadahan ng mga taong may posisyon at gusto kanyang sikilin, bigyan ng mga bagay na problema sa buhay, dadakpin ka lang. Tapos may mga bagay na ilalagay sa iyo at ipe-pre-map ka niya. Kaya ikaw namang isang tao na walang kaalam-alam, diretso sa kulungan. Uso yun nung araw. Ewan ko lang ngayon, kung meron pang gano'n nagaganap sa mga community. Kaya si Paul ay patuloy na nag-decide sa kanyang puso na gusto niyang mapila sa emperor dahil nakatitiyak siya na mas mainam ang pandinig o paghahatol ng isang Supreme Court sa emperor kung tama ang kanyang naging hatol o kanyang nagawang pagkakamali sa buhay na kanyang ginagalawan. Kaya kinonsulta ni Festus ang mga advisor niya, tapos sinabi niya, gusto mong mapila sa emperor? So, sabi ni Festus, pumunta ka sa emperor. Alam niyo po, si Festus talagang, ano naman siya hindi naman siya isang side lang, no? Noong una talaga naramdaman niya parang mapanganib din kasi sa isang lumahatol na iyaharap mo ang isang nasasakdal pero wala ka naman may pakitang ebidensya. Isa rin yun sa pinakamahirap na isang lawyer, may natulan tapos iaakit mo sa pinakamataas na husgado of Supreme Court tapos wala, anong katibayan mo? Bakit binibigyan mo ako ng ganitong kasulatan? Napapatay ng taong ito, hindi naman matibay ang iyong katibayan. Amen. So, may ganyang senaryo, gaya ng buhay ni Paul. Kaya, naging balanse si Festus sa kanyang pamumuno bilang isang governor, bilang isang hukom. Kaya sa pagkakataong yon ng kanyang pandinig sa buhay ni Paul,
kinonsulta niya ito sa mga Jewish council niya o sa mga leaders ng Jerusalem. At napatunayan niya na hindi nga ito tama na ibinibintang ng mga taong ito kay Paul para patayin. Kaya sabi ni Festus, sige, dadaling ka namin sa emperor, doon ka gusto mag-apila, dadaling ka namin. Kaya bilang pagpapatuloy, no, talagang yung pagtitiis, talagang kahit napakaraming tao na nakapaligid, talagang inihanda yung puso nila, kahit si Paul, si Festus, yung tamang senaryo ng paglilitis. Ang pakikinig ni Festus sa buhay at patotoo ni Paul. Amen. So bilang mga mananampalataya ng Diyos, nawa makita din natin ito kapag may mga bagay na dumating sa buhay natin, no? Na actually sa ganitong senaryo, wala namang mas mabigat na paglilitis na nagaganap sa isang Kristiyano sa kapanahon na natin eh. Amen po ba? Wala naman tayong senaryo. Pero maraming Christian ngayon ang hindi nakakatayo sa isang patotoo para sa Diyos. Amen. Minsan parang masarap na lang talagang pag lumabas ka ng church, sana pagpunta mo sa bahay, church pa din. Alam niyo ibig sabihin? Magandang senaryo, ba pag nasa loob ng church, ang isang tao, anong pakiramdam? Nagmamahal sa Diyos, nakikinig ng mabuting balita, umaawit, may pagmamahalan. So, sana ganun din, no? Yung iba, pagdating sa bahay, dala mo pa rin yung buhay Kristiyano, buhay church na kay Kristo. Pero sadyang talagang napakahirap sa kapanahon na natin dahil sa mga pangyayaring na pinapakita ng mundong ito. Kaya si Paul, nanatili sa isang bagay na kung saan at yung pagtitiis niya dahil naniniwala siyang ito ay merong katapusan. Ito ay merong hangganan dahil ang Diyos ang nangako sa kanya para dalhin sa ganitong kalagayan at magpatotoo sa harapan ng mga tao. Natandaan niyo po ba yung mga paglalakbay natin mula sa Book of Acts? Kung sino-sino na yung mga taong nakakaharap ni Paul? Mula sa mga tambay, ngayon, paakyat na. Diba? Governor na, mga high priest na. Kasi pinapakita ni Paul yung kahalagahan ng kanyang pagkakilala kay Kristo. Yung kahalagahan ng buhay na tunay na mayroong pagbabago sa buhay ng Diyos. No, yung bubuhay ng Diyos, yung pinapangako ng Panginoon para sa buhay ng mga taong susunod kay Kristo. Lahat mabubuhay na magmuli. Lahat ng namatay sa mundong ito, bubuhayin ulit ng Diyos. Ito ang hindi lubos na pinaniniwalaan ng mga tao sa panahon sa bansang Israel, lalo't na mga Sadducees. Dahil dalawa ang pupuntahan ng tao kapag ka nabuhay muli sa pagdating ng Panginoon para sa kanyang pangako. Kaya tayo po, kapag dumating yung mga panahon na tayo ay nakakaranas na ng mga bagay patungkol sa ating pananampalataya sa Diyos, kapatid, tayo manatili lang doon sa katotohanan na tiisin natin yung mga bagay na nararanasan natin. Huwag natin masyadong madaliin yung pagkakataon na yung iba naisip nila na parang hindi na natatapos yung kanilang suliranin sa buhay. Pero as a Christian sa panahon natin, kasama yan sa paglalakbay natin sa mundong ito. Amen. Kasama yan. Si Paul, nung magsimula sa dakilang panawagan ng Diyos, natapos ang kanyang buhay doon sa nais ng Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, pangalawa na dapat nating maintindihan pangalawang point natin, masasandalang mga katibayan. Ayan. Mula sa chapter 25 ulit tayo hanggang verse 13 hanggang 22. So isa ulit itong pagpapahayag, pagpapakita ni Festus. Ang sabi ng verse 13,
Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa Caesarea si King Agrippa at si Bernice para i-welcome si Festus. Itong si Agrippa II, ito yung kapatid ni, binanggit natin nung nakaraang linggo, si Godzilla. Tama ba? O si Drusilla. At si Bernice. Ito yung apo ng nagpapatay doon sa panahon no si Agrippa the King, no? Si King Agrippa doon sa panahon ng Panginoong Yesus. Natandaan niyo po noon, yung panahon ng Panginoong Yesus, 2 taon pababa, inutos ng hari. So isa ito sa mga apo. At sa verse 14, nag-stay sila doon ilang araw, kwento ni Festus sa hari ang sitwasyon ni Paul. Amen. So ikwento ngayon ni Paul kay Haring Agrippa yung mga bagay na inaakusa sa kanya. Ayan. At pagkatapos nito, na maikwento ni Paul, sabing ganun kasi ni Paul, ay ni Festus, King Agrippa, meron kasing iniwan si Felix dito na nakakulong ng 2 taon at inireklamo ng mga taga Jerusalem. At ang sabing ganun, nung nasa Jerusalem ako, nireklamo sila ng mga chief priests at mga Jewish leader, gusto silang hatulan kung siyang guilty. So binibigyan si Festus ng isang tamang desisyon ng mga council na to, ng mga Jewish na to, na guilty agad si Paul. Pero hindi ginawa ni Festus. Amen. Hindi ginawa ni Festus kahit sa isang governor, kahit sa isang judge, mas tinimbang pa rin niya yung mga bagay na makakabuti sa magkabilang panig. Kaya nung pumunta sila dito, hindi ako nag-aksaya ng panahon, ang kwento niya kay Agrippa, nagpatawag agad ako ng hearing. Binuksan at ko ay umupong judge. Tapos tinawag ko ang lalaki. Tumayo ang mga nagreklamo, pero wala silang maibintang na mabigat na krimen sa ginawa niya na ine-expect ko. Inaasahan ni Festus na merong mga bagay na ihiyain. Alam niyo po ba yung mga bagay na inihain lamang ng mga Jewish na to? Yung mga Sadducees, yung mga Jewish council, ay yung verse 9 tungkol sa reliyon nila na pinagtatalunan nila tungkol sa taong si Jesus na namatay, pero sinasabi ni Paul na buhay. Alam niyo po yun, sa panahon natin, minsan ganyan din ang senaryo ng iba eh. Mula nung makakilala ka kay Jesus, akala nila nagpalit ka na ng reliyon. Tama po ba? Kaya maraming tao lito sa buhay. Pero kung ipinapaliwanag ang katuruan patungkol sa salita ng Diyos, hindi malilito. Ito nga pinaliwanag na ni Paul sa kanyang mga kapwa Hudyo ang patungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. At ito lang ang pinapakita ng mga kalaban niya na yung relihiyon na pinagtatalunan na si Jesus daw ay namatay dahil sa kwento na marami sa panahon nila ay ninakaw ang bangkay ni Jesus. Tapos sinasabi niya na buhay. Kaya naguguluhan ang mga Israel, ang mga Hudyo, na kung totoo ang sinasabi ni Paul o hindi. Pero maliwanag na maliwanag mula pa sa sikat ng araw ang katotohanan na si Jesus ay nakaupo ngayon sa kanan ng trono ng Diyos. Papaano natin may papaliwanag ito sa iba? Papaano tayo magiging isang patotoo sa ganitong kwento mula sa Biblia na totoo? Yung buhay natin. Papaano mo sabihin sa Diyos na, Panginoon, naniniwala akong buhay ka. Mula nung mamatay ka sa krus, nabuhay ka magmuli, pero yung pananampalataya mo, hindi naman nagiging malalim sa Diyos. Paano mo sabihin sa Diyos na, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero pagdating sa mga bagay na pagpapahayag ng mabuting balita, nangangamba ka, paano mo ito ituturo o sasabihin sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Kaya minsan yung sarili mo din, minsan hindi nagiging patotoo sa harapan ng Diyos. Sa sarili mo rin mismo, minsan nag-aagam-agam ka, Christian na ba talaga ako? Bakit may mga ganito pa nangyayari sa buhay ko?
Bakit hanggang ngayon kapag ka itinuturo yung patungkol sa salita ng Diyos, parang hindi ko naunawaan? Alam niyo po, napakasarap sa panahon natin ngayon sapagkat marami nagtuturo ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya sa verse 29, 20, hindi ko alam kung paano inimbistagan ng mga bagay nito. Kaya tanong ko siya kung willing siyang sumama sa Jerusalem para doon ituloy ang trial tungkol sa kaso niya. Kaya lang, mapila siya mag-stay sa kulungan at hayaan ang emperor ang mag-desisyon sa kaso niya. So, inutos kong bantayan siya hanggang sa time na may dala siya sa emperor. So, muli, ipinasok si Paul sa isang kulungan. Ang nakatutuwa lang sa kulungan ni Paul, nabanggit natin noong karaan, hindi Bartolina. Alam niyo po ba yung Bartolina? Pagka sa kulungan ng Bartolina kanilagay, isang napakaliit lang na siguro isang ruler lang ang butas. Ang liwanag ang makikita mo. Kapag mabigat ang kaso ng isang tao, ito yung tanda na naalala natin na ikaw ay ibabartolina. At kukunin ka lang doon kapag ka ikaw ay pakakainin. At pagkatapos mong kumain, dadaling ka uli sa Bartolinang yon, sa kulungan na yon. Dahil mabigat ang naging kaso ng taong yon kapag ka nalagay sa ganung kalagayan. Si Pablo, nasa isang kulungan na kung saan alagang-alaga din siya at pinangangalagaan ng bayan ng Rome. Di siya pwedeng galawin ng kahit na sino hanggat hindi natatapos ang usapin patungkol sa mga bagay na hinihain sa kanyang problema na gustong mangyari ng mga Hudyo at ng mga Sadducees nung siya ay nililitis. Kaya sa buhay ni Paul, nagpapatuloy ang pagliwanag ng salita ng Diyos at pangako ng Panginoon para sa kanya. Kaya malinaw sa kaso na nakita ni Festus na hindi ito isang pangkaraniwan na wala namang maibintang na mabigat para sa taong ito na hatulan. Kaya sinabi ni Agrippa kay Festus, gusto kong marinig mismo ang lalaking ito. Kaya sinabi ni Paul sa kanya, bukas, maririnig ninyo ang taong ito. Alam niyo po, dito ko nakita yung kabutihan ng Diyos kung papaanong ang mabuting balita ay gumagalaw sa puso ng mga tao. Isa ito sa magandang kwento na dadalhin mo bilang isang mananampalataya sa Diyos, ang chapter 26 na to. Mula sa chapter 25, 23, at chapter 26, 32, talagang makikita mo papaano ginather ng Diyos ang buong tao para marinig ang mabuting balita. Tanong, malapit na ang mission natin sa lugar na to. Handa ba tayo sa panawagan ng Diyos sa mission na to? Nawa, panalangin natin, mas lalo tayo maging mas mainit sa pag-ibig sa Diyos, sa pananampalataya sa Panginoon, para mas makita ng maraming tao na nakapaligid sa ating lugar na talagang malinaw ba talaga sa buhay natin yung kaligtasan ng Diyos. Ang iba po kasi, minsan sama lang. Pero kapag ka ang personal niya ng buhay, ilalagay na sa liwanag ng salita ng Diyos at nalagay na sa mabigat na suliranin ng buhay, parang hindi na malinaw sa kanya ang kaligtasang ginawa ng Panginoon para sa kanya. Pero si Paul, handang-handa lagi ang puso sa pagmimisyon. Kaya kapatid, sa pagkakataong ito, sama-sama nating sundan ang naisin ng Panginoon sa ating community. Maraming tao ang gustong makakilala sa Diyos. Naniniwala po ako dyan. Dahil maraming tao ang nakakarinig ng mabuting balita sa ating lugar, pero naitanong na kaya nila sa iyo, sa ating sarili, malinaw ba talaga ang pananampalataya ng kaligtasan sa buhay mo ngayong nariyan ka sa ganyang senaryo? Kasi sa totoo lang, marami naman talaga na nagtatanong, lalo na bagay natin kanina yung patungkol sa reliyon. At sinasabi natin na ang pagiging isang Christian ay hindi pagkapalit ng reliyon o hindi ito isang senaryo na ang reliyon ang pinako sa krus o ang samahan kung saan may mga taong, batawag nito, yung
lumuluhan ng bato, kumakain ng baga, sasabihin natin, nandun ang Diyos. So, ang hirap. No, paniwalaan. Pero ikaw, bilang isang mananampalataya ng Diyos, malinaw nawa sa atin yung karanasan ng kaligtasan. Nawa, maging malinaw ito. Tignan niyo yung katabi niyo. Malinaw na malinaw ang kaligtasan para sa kanya. Kasi mas lalo mong naiintindihan ang mabuting balita ng Diyos. Kaya ikaw, ako, ay magpapatuloy bilang witness ng katotohanan. Hindi tayo magpapatuloy na kung saan ay dadaloy lang tayo at sasabay sa mga gusto ng mundong ito. Kasi merong ganyan di ba? Sumasabay, pero hindi sa kalooban ng Diyos. Sumasabay doon sa mga bagay na hindi nais ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, nililinaw sa atin ang mabuting balita yung kahalagahan ng buhay mo at ng buhay ko. Yung patotoo mo at yung patotoo ko. Kumusta na sa harapan ng Diyos? Kumusta na sa harapan ng tao? At kumusta rin sa sarili mo bilang isang Kristiyano? Kaya sa buhay ni Pablo, sa pagharap niya kay Festus, wala nakitang bagay na pwedeng desisyonan o katukin ni ni Festus, yung martilyo na, di ba, pag ginanong guilty. Napanood niyo ba yung ginawa ni isang lingkod ng Panginoon nagpadrama patungkol sa buhay ni Paul? Ang hirap kaya gawin yon. May mga English speaking pa, may mga ano pa, tapos ang hirap. Pero napakagandang mensahe. At patuloy kong nakilala ang kabutihan ng Diyos nung mas mabasa ng ganitong pamamaraan ang Book of Acts. Sinong gustong lakbayin ang Book of Acts? Sama kayo sa amin. Mas lalong makikilala natin yung kadakilaan ng Diyos. Amen. Kaya kapag may mga bagay na pagliliti sa pananampalataya, tiisin lang natin yung mga bagay na ginagawa ng mundong ito. Pagtiisan natin yan. Umawak tayo sa dakilang pangako ng Diyos. Si Paul hindi naubusan ng pag-asa. Kahit ang dami, kahit kalahi, kahit na sino pa yung kaharap niya, hindi naubusan ng pag-asa. No? At laging nakasandal doon sa matibay, no? Masasandalang katibayan yung salita ng Panginoon. Nawa ganito rin tayo bilang isang Christian. Patuloy tayong sasandal sa mabuting balita ng Panginoon. Pangatlo, ito ang aking isi-share sa inyo gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina. Pangatlong point na dapat po nating makita at maunawaan, yung Book of Acts chapter 25, 23, 26 hanggang 32, linaw na karanasan ng kaligtasan. Ito na, kikwento ko sa inyo. Kinabukasan, ng grande ang seremonya pagdating ni Agrippa at ni Bernice, no, na binabagan kaya na apo o kapatid ni Drusilla. Pumasok sila sa isang hall kung saan nag-gather ang mga tao kasama nila mga imagine niyo po ito, kasama ang mga commanders na mga sundalo at mga sikat na tao sa city. Tapos tinawag ni Festus si Paul at hinarap siya sa kanila. Sinabi ni Festus, King Agrippa, sa lahat ng kasama niyo nandito, nakita ninyo ngayong taong ito, siya yung taong nireklamo ng mga Jews sa lugar na ito at sa Jerusalem. Isinigaw nilang dapat siyang patayin. Nakita niyo po, na visualize niyo po, na imagine niyo po yung hall, no? Siguro parang, siyempre paghari, maraming tao. Amen. Isa nga, pag artista lang, giyawan na eh. Nag-stampede na yung mga lugar, di ba? Ito, hari. Hari, mga commander ng mga sundalo, andoon, mga sikat na tao sa city, siguro mga artista. Dito, dahil mga artista rito. Mukhang artista. No? Imagine niyo po. At pagkatapos noon, sabi ng gano'n, ng scripture, dahil ito nga yung taong ito na inaakusahan
na patayin. Pero wala akong makitang ginawa niya pwedeng hatulan ng kamatayan. Pero dahil umapila sa emperor, nag-decision akong ipadala siya doon. Kaya lang, hindi ako sigurado kung anong dapat kong isulat sa emperor tungkol sa kanya. Ito yung binabagay natin kanina. Walang malinaw na ebidensya si Festus para iharap si Paul sa emperor. Kung ano ang kanyang nakuwang katibayan para isakda ng taong ito ng kamatayan. Kaya gumawa ng paraan si Festus bilang isang gobernador, bilang isang judge na humingi ng counsel sa isang hari. Walang iba kundi si Haring Agripa. Para marinig mo ang kaso niya, baka may sulat ako, sabi ni Agripa. Kasi parang hindi tama na magpadala ako ng preso nang hindi malinaw kung anong reklamo niya sa kanya. Isang dakilang pagtitipon. Kung tayo ay dadalhin, to, binanggit ko po kayo kanina, July 27 po, no? July 27. Handa po ba ang bawat puso natin sa isang misyon na gagawin ng Diyos sa ating community? Handa po ba tayo? Pag-pray po natin, mga taong dapat makakilala sa Diyos. Ito na yung pagkakataong na mapatotoo yung buhay natin, na matibay yung ating kaligtasang natanggap mula sa Biblia, hindi mula sa relihiyon. Amen. Nawa, lagi natin ipapaliwanag ito na isasabi natin sa mga mahal sa buhay. Isang napakagandang panahon ng pagtitipon na ginawa ng Diyos sa buhay ni Festus, ni King Agrippa at ni Bernice, sa mga counselor, sa mga nasakupang commander, para sa mga bagay na kung saan maihayag ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya mula dito sa verse 1, makikita natin yung 5 bagay na hati sa kanyang depensa. Pakinggan po natin maigi. Isipin mo, kung ikaw ito na nakaharap ngayon sa isang bulwagan na punong-puno ng tao at binibigyan ng karapatan doon sa mga bagay na hindi naman tama na inaakusa sa iyo, papaano mo idedepensa ang pananampalataya mo sa Diyos, sa harapan ng tao at sa sarili mo bilang nakakilala sa Panginoon? Sa verse 1, sinabi ni Agrippa kay Paul, sige, pwede ka na magsalita para sa sarili mo. In-stretch ni Paul ang kanyang mga kamay, no? At simula ipagtanggol ang kanyang sarili. Una, makikita natin sa verse 2 hanggang 11, na buhay ako bilang Pharisee. Tayo, nung makakilala sa Diyos, mula sa Biblia ang paraan, nabuhay ba tayo bilang mga bagong Pharisee sa panahon ngayon? Paano mo ipapakita ang isang taong nabuhay sa salita ng Diyos? Si Paul, ito yung kanyang ipinapakita sa verse 2 hanggang 11. Nabuhay ako bilang Pharisee. Kilala natin si Paul, isang Pariseo. At sabi ng Biblia sa kanya, isa siya sa pinakamaigpit na Pariseo na kumikitil ng buhay sa mga Kristiyano nung panahon na hindi pa niya nakikilala si Kristo. Ganyan din tayo noon. Madalas tayo magsalita ng mga bagay na hindi mabuti sa ating kapwa nung hindi pa tayo Kristiyano. Pero ngayon, nakilala natin si Jesus, di ba, iniiba na, binabago na ng Diyos yung pananaw ng ating isipan. Bakit po? Nananahan na ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kaya si Paul, matibay ang kanyang paninindigan. Nabuhay ako bilang Pariseo. Ang sabi niya, King Agrippa, mapalad ako kasi may pagtatanggol ko sa harap ninyo mismo ang sarili ko laban sa lahat ng binibintang ng mga Jewish. Kasi alam na alam ninyo ang tradisyon na pinagtatalunan ng mga Jewish, kaya kung pwede po, pagtyagaan ninyo akong makinig sa akin. Alam ito ng Haring Agrippa. Bakit? Sa panahon pa lang nila, alam na niya. Kaya nga nagalit si isang hari na Agrippa noong panahon, di ba, kay Jesus, dahil akala nila, aagawin yung kaharian ni Agrippa. Kaya pinapatay niya lahat na sanggol pababa. 2 years pababa. Dahil ang balita, merong isang isinilang na maghahari sa buong mundo. Na akala ng iba ay papalitan, ang paghahari ay sa mundo.
pero nagkakamali sila. Kasi ang ipinanganak sa sabsaban ay isang tunay na hari noon pa man at magpakailan-kailan pa man, na hindi papalitan ng kahit sino. Kaya alam na alam ni Agripa yung kinikwento ni Paul patungkol sa mga bagay na kung saan siya ay naging isang mabuting tao ngayon sa harapan nila, na dati siya isang Pharisee na mahigpit sa mga bagay patungkol sa daan ng Diyos. Alam ng lahat ng Jewish ang buhay ko simula pagkabata. Alam nila kung paano ako namuhay. Una sa bayan ko, pagkatapos sa Jerusalem, matagal nilang alam kung nagsasabi sila ng totoo na sa simula pa lang member na ako ng grupo ng mga Pharisee. Tayo, bilang Kristiyano, ilang taon tayo nakakilala sa Diyos kay Jesus ng mga panahon na yon? Ilang taon na tayo ngayon sa harapan ng Panginoon na makilala natin siya? So mula pagkabata, alam ng Panginoon yung buhay natin. Hindi man tayo naging katulad ni Paul nung kanyang kapanahunan na pumapatay ng tao, kumikitin ng mga Kristiyano, pero pinapakita ng Biblia yung katotohanan na tunay na merong nagaganap na pagbabago. Amen. May pagbabago na gaganap kapag ang tao ay nakakilala kay Kristo. Si Paul, isang malupit na Pharisee, mula sa pagkabata, kanyang mga magulang ay Pharisee, pero na makakilala siya sa Diyos, naging matinong Pharisee si Paul sa harapan ng maraming tao at sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ang mga ekstritong tagasunod sa reliyon namin, yung sinasabi, kinikwento ko sa inyo, nililitis ko yun ngayon. Kasi umaasa ako sa pangako ng Diyos. Sa mga ancestor namin, ito ang inaasahang matatanggap ng 12 tribes ng mga kababayan ko tuwing sumasamba sila araw-gabi. King Agrippa, inireklamo ako ng mga Jews sa pag-asang ito. No? Nakita natin ang buhay ni Paul. Maraming nilakbay si Paul bago siya naging mananampalataya ng Diyos. Marami siyang pinatay ng mga tao bago siya naging mabuting katiwala ng Panginoon. Marami siyang sinaktang tao nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Imagine niyo yung buhay natin nung araw. Diba? Marami din tayong sinaktan. Lalo sa panahon ngayon. So, hindi natin gagawin malakit, no? Kasi yung ginawa natin ng mga araw na yon, wala pa si Jesus, wala pang pagtanggap, wala pang banal na espiritu na kung saan ay nagahari sa buhay natin nung araw. Kasi ang nagahari nung araw, yung mga gusto lang natin bilang isang tao. Pero na makakilala tayo sa Panginoon, gaya ni Paul, nung makonvert siya ng Diyos, na bago ang pananaw ng kanyang buhay bilang isang Pariseo. Kaya ikaw, ako, bilang mga Pariseo sa kapanahunan ngayon, naway matutunan natin ang mabuhay doon sa nais ng Panginoon. No? Nagpapatuloy si Paul sa isang matibay na kalalagayan patungkol sa kaligtasan kanyang naranasan. Kaya sa verse 8, kayo mga nandito, bakit kayo naniniwala? No? No, sabi ni Paul sa verse 8, bakit hindi kayo makapaniwala na kayang buhay ng Diyos sa mga patay? Sinubukan ko mismong gawin ang lahat para labanan ang pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Yan ang ginawa ko sa Jerusalem. Tumanggap pa ako ng authority galing sa mga chief priests para ipakulong ang marami sa mga taong sumusunod sa Diyos. Nung hinatulan silang mamatay, pumayag din ako. Maraming beses ko silang pinarusahan sa mga synagogue at pilit ko silang bastusin sa pangalan ng Diyos. Galit na galit ako sa kanila, kaya hinabol at pinahirapan ko sila kahit sa ibang bansa. Ito ang buhay dati ni Paul na wala pang relasyon sa Diyos. Amen. Anong meron tayong makuunawaan sa ganitong kwento ni Paul sa harapan ng mga taong ito? Ang sinasabi ni Paul kay Aling Agrippa, kung pwede, pakinggan niyo ko. Sinasabi ng Diyos sa iyo, kung pwede, pakinggan mo ang salita ko sa iyo. Kaya bilang isang Christian, bilang nakakilala kay Jesus, nawa ipagpatuloy natin yung pagiging isang totoong mananampalataya ng Diyos.
sapagkat ito ang isang bagay na magdadala sa atin sa tunay na kaganapan ng Panginoon. Kaya pinapakita ni Paul, nabuhay ako bilang isang Pharisee. No? Ikiniwento ni Paul sa harapan ni Agrippa, sa harapan ng maraming tao, sa buhay ni Festus at sa mga counselor at sa mga matitinong tao, mga kilalang tao. So, hindi lang siya ordinaryong Pharisee, sabi ni Paul. Kaya kung makikita nyo ang patotoo ng Biblia sa buhay ni Paul, matutungayan nyo yan sa aklat ng Matthew chapter 10. Kung sulat nyo na lang po ito para pagdating sa tahanan, ay mabasa nyo po, mapag-aralan nyo mabuti. Yung kalalagayan ni Paul, that time na may dumating na pagkakataon, ikikwento nyo yung buhay na isang lingkod ng Diyos, so yan nyo po makikita yan. So sa Matthew 23 verse 34, makikita nyo rin po yung katotohanan yan patungkol sa buhay ni Paul. Bigay ko lang po ilang mga verses po sa bawat isa. Galatia 1 verse 13 hanggang 14 at yung Acts na binag-aaralan po natin chapter 26 verse 11 and Acts chapter 8 verse 3 and Acts chapter 9 verse 1 kung saan siya tinawag ng Diyos para maging tunay na Pharisee na nagmamahal at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At bilang mananampalataya ng Panginoon, nawa patuloy tayong mabuhay doon sa isang napakagandang panawagan ng Diyos. Yung depensa natin, yung depensa ni Pablo sa kanyang sarili, ano ang magiging depensa natin pagdating ng mga bagay na ang ating pananampalataya ay inaagaw na ng kaaway, papalayo tayo sa Diyos. So makikita natin pangalawang depensa ni Paul sa harapan ng maraming tao, sa hari, sa gobernador, at sa mga sikat na tao. Pangalawa, nakita ko ang liwanag ng salita ng Diyos. No? Noong verse 12 hanggang 13, ito'y kwento ni Paul, yung encounter niya sa Diyos, kung paano siya tinawag ng Panginoon para ibahagi at magpatotoo ng mabuting balita sa harapan ng Panginoon. Sa verse 12, ito ang mission ko kung papunta ako ng Damasco, dalang authority, utos ng mga chief priests. King Agrippa, nasa daan ako noon at tanghaling tapat na nang biglang napaligiran ako at ng mga kasama ko na matinding liwanag galing sa langit. No, alam niyo po yon? Tayo ngayon sa panahon natin, 9:00 pa lang, yung init ng araw, parang hindi na natin kaya, no? Yung sobrang init. Pero sila po, naglalakbay sa Damasco, siguro wala ka puno-puno, talaga napakainit. Mas matindi pa sa sikat ng araw, sabi ng scriptures. Hindi pa siya natutuwa. Napahirapan sila sa Jerusalem, kaya humingi pa siya ng dagdag kapangyarihan para usigin sila sa iba't ibang bayan. So, nung makita ni Pablo ang kaliwanagan mula sa salita ng Diyos, may nagbago sa kanyang puso. May nagbago sa kanyang pananaw. At alam natin ang kwento ng buhay ni Pablo. Amen. Nabulag si Pablo ng 3 araw dahil sa matinding sikat ng araw, ngunit ito'y kalooban ng Diyos para sa isang dakilang panawagan. Minsan may mga bagay sa buhay natin pararanas sa atin ng Diyos. Yung mawawalan ka na ng pananaw para mas maipokus mo yung sarili mo sa Kanya. Minsan maraming kasing ibang mga mananampalataya na mas pinangungunahan ang nais ng Diyos. Pero si Paul, mula nung ma-encounter niya ang Panginoon, hindi naman siya nagtanong na napakabigat sa Diyos, kundi ang kanyang nais na itanong lang sa Kanya ng Panginoon, sino po kayo? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sabi ni Paul sa Panginoon, nung maranasan niya ito na kinikwento niya kay Haring Agrippa yung kanyang karanasan sa Damasco. Kaya bilang isang mga mananampalataya ng Diyos, no, alam na alam, dapat ng mga mananampalataya ngayon, papaano tayo magliliwanag sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao sa ating mga sarili, yung kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Kaya si Paul, sabi niya gano'n, sa dalawang depensa niya sa harapan ng mga hugado ng hari, nakita ko ang liwanag. Pinaliwanag ni Pablo
ano yung liwanag na kanyang nakita. Amen. At ang tatlong depensa niya, narinig ko ang isang tinig na sa verse 14 hanggang 18, bumagsak kaming lahat sa lupa, tapos may narinig akong boses na kinausap ako sa Hebreo. Kumusta ang pangungusap ng Diyos sa puso natin ngayon? Kumusta ang pangungusap ng Diyos para sa mabuting balita ng pagmimisyon sa ating kapanahunan? Kumusta ang mabuting balita na binabasa po natin ngayon sa harapan ng maraming tao? Si Paul, ito ang kanyang kwento. Nang bumagsak sa lupa, may tinig na nangusap sa kanya, at ang sabi niya sa kanyang kwento sa harapan ni King Agrippa, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinahirapan? Sinasaktan mo lang ang sarili mo, para kang sumipa sa isang matulis na bagay. Sino po kayo, tanong ko? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na pinahihirapan mo. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo para gawin kitang lingkod ko. Ikikwento mo sa iba ang mga nakita mo tungkol sa akin at ang tungkol sa mga ipapakita ko pa sa iyo sa future. Amen. Ang sarap naman. Tayo, maliwanag pa. Sa sinasabi ni Paul, yung kanyang karanasan. Mapalad tayo. Bakit po? Hawak natin ang mabuting balita ng Diyos. Amen. Kaya kung may ikikwento tayo na mas mabuti, dapat mas sigit pa doon sa karanasan ni Paul. Kasi nasa atin ang mabuting balita ng Diyos, ang kaligtasan. Si Paul, kinikwento niya yung bawat karanasan. Sa tuwing may makakausap siya, yun ang kinikwento niya lagi. Yung karanasan niya sa Diyos. Tayo, may mga kwento tayo, karanasan sa Diyos. Ano ang kwento natin sa harapan ng Panginoon? Maraming Christian, mga lingkod ng Panginoon, ang ganda ng mga naging kwento nila paglisan ng mundong ito. Maganda, naging patotoo ng kanilang buhay for the glory of God. Talagang kitang-kita mo sa kanila yung tunay na kwento ng Biblia sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi ni Paul sa kanyang pangungusap o sa kanyang kwento, ang sabi ng Diyos sa kanya, ikikwento mo ako sa iba, tungkol sa akin, tungkol sa ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Jews at sa mga Gentiles kung saan kita ipapadala. Bubuksan mo ang mga mata nila para tumalikod sila sa kadiliman, papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas, papunta sa Diyos. At dahil sa pananalig sa akin, patatawarin ang mga kasalanan nila at makakasama sila sa mga taong pinili ng Diyos. Diba ang sarap? Ikaw at ako magiging instrumento ng Diyos para sa mga taong malayo sa Diyos at dadalhin sa liwanag at makakapiling ng Diyos. Di ba ang sarap nun? Maging instrumento ka ng Panginoon sa isang kalalagayan na kung saan napakaliwanag sinasabi ng Panginoon. Tumalikod, no? Dapat tumalikod sa kasalanan. Baka may problema pa sa atin. Wala pa tayong pagtalikod sa kasalanan. Baka tayo pa mismo ang patuloy na magsusuri ng ating sarili na kung kawawakasan na ng Diyos ang buhay ng mundong ito, panalangin natin magkakasama tayo sa piling ng Diyos. Amen. Kaya sinasabi ni Pablo ito sa mga hari. No, nagpipreach si Paul, talagang pinapakita ni Paul na hindi ako ang totoong nakabilanggo, kayo. Ba? Maraming tao nakabilanggo ngayon, ikaw nasa kaligtasan na. Handa ka bang magtiis? Makita sila na nakabilanggo? At hindi mo ilalabas sa iyong puso ang mabuting balita ng Diyos na tinanggap mo? Magulang, kapatid, kamag-aral, katrabaho, kanegosyo, kamanggagawa, dapat maunawaan nila kung bakit narito ka sa iglesyang ito. Amen. Patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. Kaya yung nakita niyang liwanag, ibinigay niya sa tao, sa mga kaharap niya ngayon. Yung liwanag ng kaligtasan
sa buhay ng mga tao na naroroon. Nawa ito rin ang maibigay mo, maibigay ko, maibigay natin yung liwanag ng salita ng Diyos sa mga taong ito. Napakaganda. Sabing ganon, kapag pinatawad sila, patatawarin ng mga kasalanan nila at makakasama sila dahil totoo na ang kasalanan na nagiging dahilan, ang kasalanan naging ugat kung bakit ang tao ay nalayo sa Diyos. Sinasabi ng maraming tao, hindi naman ako nagkasala eh. Mabait naman ako. Nagbabayad naman ako Maraming taong ganun. Ang tingin sa sarili, walang kasalanan. Maraming tao, iniisip, matuwid sila. Pero Biblia nagsasabi, walang matuwid, wala kahit isa. At mismo si Paul ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na sabihin ang mga bagay na ito sa harapan ng mga taong kanyang nakasalamuha. Kasi totoo na si Jesus lang ang tunay na tagapagligtas ng tao. Walang relihiyon. Tandaan po natin, ipagsigawan natin sa buong pamilya natin, walang relihiyon na makapagliligtas ng buhay ng isang tao. Kundi ang salita ng Diyos at yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, pagtutuwid at pagtatama, dahil totoo, tayong lahat ay makasalanan. Walang matuwid sa atin. Kahit ako, kahit sino. Makasalanan. Kandidato tayo sa impyerno. Pero salamat sa Diyos. No, mula kay Kristo, binigyan ng pagkakataon, sabi ng Biblia, para tumalikod sa kasalanan at yung mga taong ito, kapag na ito'y nagsisi sa kasalanan, kasama ito sa mga pinili ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen. Kaya yung liwanag na nakita ni Paul, ito ang kanyang pinagsisigawan sa bulwagan kasama ang hari at ang mga kapatid ng hari at ang mga anak ng hari at ng mga Hudyo. Kaya si Paul ay hindi natigilan sa dakilang panawagan ng Diyos para ipakita kung ano ang kalalagayan. At ang sabing ganon, isa sa pinakamainam na gawin ng isang tao, siyempre tayong tao ay pinanganak na makasalanan, isang bagay ang ating pwedeng gawin upang tayo ay makatungtong sa buhay na walang hanggan na inihahanda ng Diyos ay yung magsuko ng buhay sa Diyos. Aminin ang mga kasalanang nagawa. Ito ang paraan para makalapit sa Diyos. Sa paanong paraan, ikaw at ako gagamitin ng Diyos para sa mga taong yan. Handa ka ba? Tanong mo sa sarili mo. Tanong mo sa katabi mo, handa ka ba? Handa ka ba? Ibigay ang mabuting balita, yung liwanag na nakita ni Paul at nakita mo ngayon, handa ka bang ibigay sa mga taong nadidiliman sa kanilang buhay? Kaya, yung mga kasama ni Paul noon, nakita din nila, nakisilaw, pero alam niyo yon, maraming tao din ganyan. Nakita yung liwanag ng salita ng Diyos, pero lumayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa problema. Dahil sa pinansyal. Dahil sa hindi masukat na maubos-ubos na problema, nakita na yung liwanag na tunay na mahalaga, na tunay na pag-asa, na tunay na kailangan ng tao, mabuhay ka man mamatay sa mundong ito, may liwanag ka natanggap, at magpapatuloy ito kasama mo ang Diyos. Pero yung iba, kinalimutan yung liwanag ng salita ng Panginoon. Kaya si Paul, sinisigaw yung liwanag na nakita niya mula nung siya naglalakbay sa Damasco. At yun ang pinatutunayan niya, yung tinig na kanyang narinig ay hindi tinig ng kung sinong tao, kundi tinig ng anak ng Diyos na nagsasabing gagamitin kita hanggat nabubuhay ka, saan ka man pumaroon, iingatan kita at ililigtas. Yan din ang gagawin sa iyo ng Panginoon ngayon. Yan din ang isa sa katuparan ng Diyos sa iyo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Pangapat,
na makikita natin sa kanyang buhay. Pang-apat, narinig ko ang isang tinig. At mula sa tinig na yan, sinabi ni Pablo sa harapan ng mga hari, no? Ililigtas kita, sabi ng Panginoon sa verse 17. So, yun yung binasa natin kanina. So, sa verse 4, hindi ako sumuway. Verse 19. So, ang sabi ng verse 19, sabi ng verse 19, hindi ako sumuway. Dahil dito po aking Agripa, hindi ako sumuway sa vision na ipinakita ko galing sa langit. Nag-preach ako mula sa Damasco, papunta sa Jerusalem, at sa buong probinsya ng Judea at sa mga Gentiles. Nag-preach ako para magsisi sila at tumalikod sa mga kasalanan nila. Magbalik loob sa Diyos at gumawa ng mga bagay na magpapatunay na nagsisisi sila. Ito ang kailangan ng isang tao. Yung magpapatunay na nagsisisi sa Diyos, gaya ng ginawa mo. Di ba? Nagsisi ka sa kasalanan at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya wag na natin balikan yung kasalanan na yan. Kaya sabing ganon, tumalikod sa mga kasalanan nila, magbalik loob sa Diyos at gumawa ng mga bagay na magpapatunay na nagsisisi sila. Ito ang dahilan kung bakit ako hinuli ng mga Jews sa templo at sinubukan nila akong patayin. Si Paul, bilang isang tinawag ng Diyos, kailanman makikita mo mula sa Book of Acts hanggang sa matapos ang Book of Acts na to, hindi sa sumuway sa Diyos. Tayo, daming pagsuway. Amen? Naranasan niyo na ba magsuway sa Diyos? Ako, naranasan ko na yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil muling binabalik ng Diyos yung liwanag ng resurrection sa buhay po ng bawat nagtitiwala sa Panginoon. Ikaw, ako, dami natin pagsuway sa Diyos. Di ba? Sa mga pinapagawa ng Diyos, sinusuway na maraming Kristiyano hanggang ngayon. Nawa panalangin natin magbalik loob na mga taong ito na nakakilala sa Diyos. Si Pablo, kahit nasa kagipitan, hindi niya sinuway ang pinapakita sa kanya ng Panginoon. Kaya muli, sinusubukan siya ng mga taong patayin, pero ang puso niya handa na sa lahat ng mangyayari sa kanyang buhay. Bakit? May liwanag ng patutunguhan ng kanyang buhay. Kaya nga sinabi niya sa taga-Pilipos na, ang mabuhay ay pakinabang at ang mamatay ay pakinabang. Kaya mo yun? Siyempre, dahil kay Kristo. Amen. Panglima, ako'y magpapatuloy hanggang sa araw na to. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, ako'y magpapatuloy hanggang sa araw na to. Yung panglima. Ano yung pagpapatuloy mo hanggang ngayon sa araw na to? Yung pagiging isang patotoo sa harapan ng Diyos. Amen. Ang sabi ng verse 22 hanggang 32. Pero tinutulungan ako ng Diyos hanggang sa time na to. Tingnan niyo po. Pag may problema kaya isang Kristiyano, masasabi ka niya ito sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, at sa sarili mo. Tinutulungan ako ng Diyos hanggang sa time na to, kaya nandito ako para sabihin ito sa inyong lahat. Sabi ni Paul, mayaman man o mahirap, so walang exempted. Bakit po? Ang mayaman pwede mapunta sa impyerno, ang mayaman pwede mapunta sa langit. Ang mahirap pwede mapunta sa impyerno, ang mahirap pwede mapunta sa langit. Bakit po? Kapag tama ang pagsisisi, tama ang relasyon sa Diyos, mahirap man o mayaman, may karapatan sa langit na inihanda ng Diyos. Kasi akala na marami, pag mayaman, ay, mayaman yan, di mapupunta sa ganun. Ay, mahirap yan, dun yan. Desisyon ng tao yon, hindi desisyon ng Diyos. Pero ang mayaman nagsisi, sabi ng Biblia, ang mahirap nagsisi, sabi ng Biblia, kasama sila ng Diyos sa kaharian. Amen. Kaya tayo, tiyak ba ang puso, ang buhay natin, kasama hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sabi ni Pablo, kaya nandito ako para sabihin ito sa lahat, mayaman man o mahirap. Ang sinasabi ko ngayon ay sinasabi nila Moses at mga prophets na mangyayari. Sinabi nila maghihirap ang Christ at maunang bumangon mula sa kamatayan
para i-announce ang liwanag ng kaligtasan para sa Jewish at sa Gentiles. Ito ang sinasabi ni Paul, walang relihiyong maliligtas. Bakit po? Halo-halo na yung kaharap niya sa bulwagan. May lahi na ng Gentiles, may lahi na ng Hudyo, lahat na magsusuko ng buhay kay Jesus, may pagkakataong makasama sa kaharian. Dahil kay Paul, may mga nakakakilala sa Diyos. At dahil sa iyo, may makakakilala sa Diyos. Amen. May makakakilala sa iyo. Sabi mo sa sarili mo, may makakakilala sa Diyos. Kasi gagamitin niya yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi nga, in-announce, sabi, habang ipinagtatanggol ni Paul ang sarili, sumigaw si Festus. Ito, sumingit si Festus. Siguro si Festus napana ng salita ng Diyos. No? Kaya sumigaw ang sigaw ng kanyang puso, baliw ka, Pablo! May ganyan din sa karanasan natin dati, di ba? Nasa crusade ka, sisigawan ka ng mga tao. Pero dahil alam mo yung kaligtasang tinanggap mo mula sa Diyos, hindi mo papansinin yung mga bagay na manggugulo lang sa isipan at sa ibang mga at sa panawagan ng Diyos. Kaya sinabi ni Festus, baliw ka, Pablo o Paul. Nababalik ka sa sobrang pag-aaral. Kasi alam nila, si Paul, matalino. Dahil pinag-aralan. No? Kaya yun ang kanilang discern, yun ang kanilang nakita. Pero madaling mag-share ng vision. Di ba? Mahirap sa mga taong haka-haka lang ang kwento kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya si Festus, tinatawag niya ng baliw, si Pablo. Kasi umiikot na yung mabuting balita, gumagalaw na ang espiritu sa kapanahunan nila, at ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ito sapagkat maraming mawawala sa kanilang mga buhay. Kaya pero sinabi ni Paul kay Festus, your honor, di ba? Galing, no? Respeto ng isang lingkod ng Diyos. Hindi po ako baliw. May sense sa totoo lang ang sinasabi ko. Sinabi pa ni Paul, King Agrippa, malakas ang loob kong sabihin ito sa inyo. Kasi alam ko, ang mga sinasabi ko, sigurado akong nakarating sa inyong lahat ng ito. Kasi hindi sekretong nangyari ang mga bagay na ito. King Agrippa, naniniwala po ba kayo sa mga prophets? Sigurado akong naniniwala kayo, sabi ni Paul. Amen. Bilang mga mananampalataya ng Diyos, bakit naririto pa tayo sa mundong ito na may buhay, lakas, at patuloy na nagsasama-sama pa para sa isang panawagan ng Diyos? Kapatid, ikaw ay patuloy na dinidisenyo ng Diyos sa isang dakilang panawagan niya para maging witness. Sayang ang pagiging isang patotoo ng isang Kristiyano kung hindi ito magiging kaganapan sa ating kapanahunan. Kaya bilang isang Kristiyano, alam niyo po, nung marinig ito ng mga tao sa loob ng bulwagan, sinabi ni Agrippa kay Paul, alam ko na baka sinabi ni Agrippa kay Paul, akala mo ba kaya mo akong gawing Christian ng ganung kabilis? Sumagot si Paul, mabilis man o mabagal, prayer ko sa Diyos na mapayapa po kayo. Prayer ko sa Diyos na magaya po kayo sa akin. Ikaw at ang lahat na nandito na nakaririnig sa akin ngayon. Pero siyempre, wag sana kayo makulong gaya ko. Ang sinasabi ni Paul, wag silang magaya sa pagkakakulong physically. Pero spiritually, nakakulong ang mga tao sa buong paligid ni Paul. Pagkatapos tumayo si Agrippa at Governor at Bernice at lahat ng kasama nila. Pagkaalis nila, sinabi sa isa't isa, wala siyang ginawang masama. Hindi siya deserve mamatay o makulong. Sinabi ni Agrippa kay Festus, pwede na sanang palayain ng taong ito kung hindi siya umapila sa emperor. Iyon ang nakita ng mga tao sa paligid ni Paul. Physically. Na wala raw katibayan para makulong. Pero nakita ni Paul sa bulwagan, lahat ng taong naroroon nakakulong gapos sa kapangyarihan
ni Satanas. Kaya bilang isang Christian, tayo tumayo. Tatayo tayo sa katotohanan na magpapatotoo para sa mga taong gapos ng kapangyarihan ng kaaway. Ngayon, hindi tayo maintindihan sa kalalagayan natin ngayon. Kahit naririnig tayo na ibang kapitbahay natin, hindi tayo maintindihan. Pero kapatid, tandaan po natin, kaya tayo narito pa sa mundong ito, may isang bagay pang nais tayong gawin para sa kapurihan ng Panginoon. Ikaw at ako ay magpapatuloy sa pagiging isang witness ng Panginoon. Saglit tayo yumuko at manalangin.